Sa eksena na ito, nilapitan sina Eugene at Sukjo ng dalawang babae na humihingi ng kanilang mga numero ng telepono. Tumugon si Sukjo na may bahid ng pagkagulat. Kinumpirma ng babae na hinihingi nga nila ang kanilang mga numero ng telepono. Pagkatapos, naging seryoso at mapaghinala si Eugene. Humingi siya ng linaw, tinatanong kung ang mga numero na tinutukoy ng mga babae ay ang kanilang mga numero ng telepono. Nagulat si Sukjo sa paraan ng pagtugon ni Eugene sa mga babae. Diretsahang tinanong ni Eugene ang mga babae kung bakit nila gustong makuha ang kanyang numero ng telepono. Ang kanyang tuwirang tanong at seryosong kilos ay tila nakakatakot sa mga babae. Ipinapahiwatig nito na hindi nila inaasahan ang ganitong direkta at intense na tugon mula kay Eugene. Napansin ni Sukjo ang takot na reaksyon ng mga babae, at marahil ay nag-aalala sa sitwasyon, kaya mabilis siyang nakialam. Humingi siya ng paumanhin sa mga babae, at ipinaliwanag na matagal nang nakatira si Eugene sa ibang bansa, at hindi siya sanay sa ganitong uri ng sosyal na interaksyon. Ang mga babae, na tila takot pa rin, ay kinilala ang paliwanag ni Sukjo. Ang kanilang tugon ay nagpapahiwatig na sila ay hindi pa rin komportable, na nagtulak sa kanila na magpasyang umalis kaagad. Pagkatapos umalis ng mga babae, bumalik si Sukjo sa kanyang upuan na may pakiramdam ng ginhawa. Komento niya kay Eugene na hindi kinakailangan ang ganong kalakas na reaksyon at sapat na ang simpleng pagtanggi. Si Eugene, na tila naguguluhan pa rin, ay nagkomento sa kakaiba ng sitwasyong may taong hindi niya kilala na humingi ng kanyang numero ng telepono. Ipinapahiwatig ng kanyang reaksyon na hindi siya sanay o hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng sosyal na interaksyon. Si Sukjo, naghahanap ng linaw, ay tinanong si Eugene kung ano ang ibig sabihin nito na may humingi ng kanyang numero. Ang tanong ni Sukjo ay nagpapakita na sinusubukan niyang unawain ang pananaw ni Eugene o marahil kung bakit natagpuan ni Eugene ang sitwasyon na kakaiba. Sa sandaling ito, dumating sina Yuna, Jaehyung, Hyungsik, at Yongchan at narinig nila ang pinag-uusapan ni Sukjo at Eugene tungkol sa insidente. Ipinaliwanag ni Sukjo na kanina lamang, mga estudyante mula sa Jinlee Girls High ang humingi ng kanilang mga numero ng telepono. Nagulat sina Jaehyung, Yuna, Hyungsik, at Yongchan sa paliwanag ni Sukjo. Nagpahayag ng pagkagulat si Jaehyung nang malaman niya tungkol sa mga babae mula sa Jinlee High School na humingi ng mga numero ng telepono. Partikular niyang tinukoy ang mga babae na nakita nila kanina lang, na kinilala ang isa sa kanila bilang si Chae Seul, na kilala bilang isang trainee sa isang entertainment company. Nagulat si Jaehyung na may isang tanyag na tulad ni Chae Seul ang humingi ng kanilang mga numero, na binibigyang diin ang kanyang katayuan bilang isang celebrity. Sumali rin si Yongchan sa usapan, na may parehong pagkagulat, at muling tinanong kung talagang humingi ang mga babae ng kanilang mga numero. Nilinaw ni Sukjo na hindi niya binigay ang numero, na nagdulot ng mas malakas na reaksyon ng pagkagulat mula kay Jaehyung. Si Yuna, na may bahagyang pagkamahiyain, ay lumapit kay Eugene at tinanong kung humingi ba sa kanya ng numero ang mga babae. Matatag na sumagot si Eugene, sinasabing tiyak na hindi siya nagbigay ng kanyang numero. Ipinahayag ni Jaehyung ang kanyang pagsisisi sa isang dramatikong paraan, gamit ang malalakas na salita, upang ipakita ang kanyang galit. Ang kanyang matinding reaksyon ay sinundan ng suhestyon na kumain ng fried chicken noodles, marahil bilang paraan para ilabas o i-distract ang sarili mula sa kanyang inis. Pagkatapos, binaling ni Yuna ang usapan kay Eugene, tinatanong siya tungkol sa kanyang mga plano pagkatapos ng eskwela kinabukasan. Tumugon si Eugene kay Yuna sa pamamagitan ng paliwanag na balak niyang ipaalam sa guro na wala siya kinabukasan para makapag-ensayo kasama ang Team 2. At tinanggap ni Yuna ang sagot ni Eugene. Idinagdag naman ni Sukjo sa usapan sa pamamagitan ng pagpuna na wala namang ensayo si Eugene sa hapon at posibleng nagmumungkahi na may libreng oras si Eugene sa hapon. At tinanong ni Yuna si Eugene kung siya ba ay libre sa oras na yon at nang malaman niyang wala siyang plano, iminungkahi niya na bibisitahin niya ito pagkatapos ng kanyang training. At pumayag si Eugene at habang nag-uusap sila, kapwa sila ni Yuna at Sukjo ay ngumingiti. Nagbago ang atmosfera nang mapansin ni Jaehyung at ng kanyang grupo ang pagdating ni Dayon. At nagulat si Sukjo sa pagdating nito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sinabi ni Jaehyung kay Dayon ang tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid at kay Sukjo. Sinabi niya na ang mga babae mula sa Jinlee Girls High ay nagpakita ng interes sa kanila sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang mga numero ng telepono at nagulat si Dayon sa balitang ito. At si Jaehyung, habang nakatingin kay Sukjo,
ay ipinahiwatig ang kanyang dismayadong nagkomento tungkol sa ugali nila Sukjo sa pagtanggi sa mga babae na ibigay ang kanilang numero ng telepono. At biglang paliwanag, nilinaw ni Sukjo na hindi nila binigay ang kanilang mga numero sa mga babae. At nagulat ang lahat sa biglaang paliwanag ni Sukjo, kabilang na si Eugene na huminto sa kanyang ginagawa bilang reaksyon. Nagtataka ang lahat sa biglaang eksplenasyon nito, na kahit wala naman humihingi nito. Dagdag pa ni Sukjo, maikling sagot lang ang ibinigay nila, na nagpapahiwatig ng kanilang kakulangan sa interes o hindi komportable sa sitwasyon. Si Dayon nagtataka din na nagulat, ngunit ngumiti na lang, ay kinilala ang reaksyon ni Sukjo sa sinabi nito. Lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga babae, isa sa kanila ang humingi ng mga numero ni Eugene at Sukjo. Pinag-usapan nila ang kanilang naging karanasan, kung saan isang babae ang nagpahayag ng kanyang paghanga sa dalawang lalaki, na napansin niya kung gaano kagwapo ang mga ito mula sa malayo at malapitan. Naghaka-haka ang mga babae tungkol sa pagkakakilanlan ng dalawa, na kinilala ang isa bilang Go Seokju, ngunit hindi sigurado sa isa pa. Binanggit nila na si Iseul, isa sa mga babae, ay hindi nakatanggap ng numero o pangalan mula sa hindi kilalang lalaki, na nagpapalagay na siya ay naguluhan at wala pang nararanasan sa ganoong sitwasyon. At iniwan nila ito sa huli. Si Iseul, sa isang sandaling pagmumuni-muni, ay nagpahayag ng kanyang pagkainis sa pagtanggi. At ang tagpo ay lumipat sa susunod na araw, kung saan sina Jaehyung, Hyukjin, at Yongchan ay magkasamang naglalakad sa kalye pagkatapos ng klase. Binanggit ni Jaehyung na wala sina Ijin at Seokju, at napansin din niyang biglang nawala si Yuna pagkatapos ng klase. Nag-isip si Hyukjin na marahil pumunta si Yuna para makita si Ijin. Nagpahayag si Jaehyung ng isang mapagnilay-nilay na kaisipan, nagtataka kung ano kaya ang buhay ng isang gwapong tao, marahil ay tumutukoy sa atensyon at karanasan na maaaring natatanggap ni Ijin at Seokju. Tugon ni Hyukjin dito ay isang pabirong komento, tinatanong kung maiintindihan ba ni Jaehyung ang ganitong buhay kung ipapaliwanag ito sa kanya. Ang biro na ito ay tumama sa sensitibong bahagi para kay Jaehyung, ngunit tinanggap niya ito ng maayos, tumatawa at kinikilala ang mapaglarong insulto ni Hyukjin. Samantala habang naglalakad nang bigla nilang makita si Iseul. Binati ni Iseul ang grupo ni Jaehyung na tuwirang kumakausap sa kanilang grupo. Nagulat sina Jaehyung, Hyukjin, at Yongchan nang makita nila si Iseul, at sila ay lumingon-lingon upang tiyakin na sila nga ang kausap ni Iseul. At nagtanong si Jaehyung na nagulat kung sila ba ang kinakausap nito. Pagkatapos, tumalikod sandali ang tatlo para mag-usap. Kinilala ni Hyuksik ang babae bilang si Cha Iseul. Nagpahayag si Jaehyung ng kanyang pagkamangha, nagtatanong kung talagang kinausap sila ni Cha Iseul. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, mabilis na hinarap muli ng grupo si Iseul. Si Jaehyung, na ngayon ay nakangiti at bumabati ng casual. Si Iseul ay nag-iisip at nakangiti, nasiyahan sa reaksyon ni na Jaehyung, Yongchan, at Hyukjin na ang reaksyon ay ayon sa kanyang inaasahan. Inimbitahan niya sila na sumama sa kanya at sa kanyang mga kaibigan sa Coin Karaoke na may lihim siyang motibo sa paanyayang ito. Nang imbitahan ni Iseul ang tatlo, sina Jaehyung, Yongchan, at Hyukjin ay halatang nagulat at nasorpresa. Binanggit ni Iseul na may tatlo rin sa kanilang grupo, nakatumbas ng bilang sa grupo ni Jaehyung. Ang pagkakatumbas na ito ay maaaring bahagi ng kanyang plano para gawing mas kakit-akit ang sitwasyon. At tunay ang pagkagulat nang makita ni na Jaehyung, Yongchan, at Hyukjin ang mga kaibigan ni Iseul. Sa huli, inihayag ni Iseul ang kanyang estratehiya. Gagamitin niya ang pagtitipong ito bilang paraan para sa huli ay mapasama nila sina Sukjo at Eugene na binanggit niya na madalas makasama ng mga taong ito na nagpapahiwatig ng koneksyon na balak niyang samantalahin. Tumugon sina Jaehyung, Hyukjin, at Yongchan sa imbitasyon ni Iseul na pumunta sa Coin Karaoke ng paumanhin na ipinapahiwatig na hindi sila makakasama. Si Iseul ay halatang nagulat sa kanilang sagot na marahil inaasahan niyang tatanggapin nila ang kanyang imbitasyon. Ipinaliwanag ni Jaehyung ang dahilan ng kanilang pagtanggi, mayroon silang promotional match sa isang video game league ngayon na mahalaga para sa pagtaas ng kanilang ranggo. Ang reaksyon ni Iseul sa paliwanag na ito ay isa sa pagkagulat at pagkadismaya. Nagpahayag sina Jaehyung, Yongchan, at Hyukjin ng pagsisisi na hindi nila basta-basta maiiwan ang kanilang promo match. At habang sila ay umalis, inilarawan ang eksena na may kumikinang na glitters sa kanilang mga katawan. Sa eksena na ito,
na naganap sa SW Building, ipinapahayag ng lolo ni Yuna ang kanyang pasasalamat kay Eugene dahil sa isang insidenteng kung saan nailigtas ni Eugene si Luis noon. Ang kahangahangang aksyon ni Eugene ay naging daan para sa SW na makapirma ng mga paborableng kontrata sa ilang negosyong inendorso ni Luis na naging kapaki-pakinabang para sa kumpanya. Mapagkumbabang tinanggihan ni Eugene ang papuri, sinasabing ginawa niya lang ang kanyang tungkulin bilang isang bodyguard ng SW. Gayunpaman, iginiit ng lolo ni Yuna na kilalanin ang kontribusyon ni Eugene. Binigyang diin niya na ang mga benepisyong nakuha ng kumpanya mula sa insidente ay masyadong mahalaga para basta na lang baliwalain. Ipinahayag niya na tama lang nasuklian ang taong nagdala ng malaking benepisyo sa kumpanya. Binigyang diin ni Eugene na siya ay kasalukuyang nasa probasyon para sa security team ng SW at ang kredito sa paggawa ng kanilang trabaho ay dapat mapunta sa security team, hindi sa kanya. Itinuturing niya ang sarili bilang isang naglinis lang ng sitwasyon at iminungkahi niya na kung mayroon mang dapat suklian, ito ay dapat ang security team. Kinikilala ng lolo ni Yuna ang punto ni Eugene at sinabi niyang nagpasya na siyang bigyan ang security team ng espesyal na insentibo bilang pagkilala sa kanilang trabaho. Gayunpaman, naniniwala rin siya na si Eugene ay nararapat ng ibang uri ng insentibo dahil siya ang pinakamalaki ang naging papel sa insidente. Dagdag pa, binanggit ng lolo ang nakaraang pagkilos ni Eugene sa pagligtas kay Yuna at Je na nagpapahiwatig ng kanyang obligasyon na suklian si Eugene sa mga gawaing ito. Nabanggit niya na palagi nang tinatanggihan ni Eugene ang mga alok na suklian siya, ngunit sa kanyang perspektibo, hindi niya maaaring patuloy na baliwalain ang mga mahahalagang kontribusyon ni Eugene. Sa kabila nito, nanatili si Eugene sa kanyang paninindigan at iginiit na siya ay ayos lang, na nagpapakita ng kanyang kababaang loob at pag-aatubili na tanggapin ang mga gantimpala para sa kanyang mga aksyon. Nagkomento ang isang bodyguard sa pagiging matigas ng ulo ni Eugene, na nagpapakita ng kanyang matatag na pagkapit sa kanyang mga prinsipyo at pagtanggi na tanggapin ang hindi nararapat na kredito o gantimpala. Ipinagpatuloy ng lolo ni Yuna ang kanyang pagtatangka na kumbinsihin si Eugene na tanggapin ang isang uri ng kompensasyon para sa kanyang mga nakaraang aksyon. Imungkahi niya na ang pagtanggap ng gantimpala ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa pamilya ni Eugene, na nagpapahiwatig na ang pagtanggi ni Eugene ay maaaring hindi isinasaalang-alang ang potensyal na positibong epekto sa kanyang mga mahal sa buhay. Nag-isip sandali si Eugene sa perspektibong ito, na nagpapakita na ang pagbanggit sa kanyang pamilya ay nagpapabago ng kanyang pananaw, kahit sandali lang. Iginiit ng lolo na ang pagbabayad kay Eugene ay hindi lamang legal, kundi nararapat din at hindi isang uri ng preferential treatment. Hinihikayat niya si Eugene na tanggapin ang gantimpala ng may kumpiyansa, binibigyang diin na ito ay isang bagay na nararapat niyang matanggap. Kinikilala din niya ang pag-aatubili ni Eugene, pinapayuhan siya na huwag magmadali sa kanyang desisyon, ngunit pag-isipan ito. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Eugene at sa huli ay nagpa siyang umalis na, hindi pa rin natitinag sa argumento. At ang bodyguard, na nakasaksi sa usapan, ay nagpahayag ng pagkalito sa proseso ng pag-iisip ni Eugene, na marahil hindi pangkaraniwang kalikasan ng mga prinsipyo at desisyon ni Eugene. Binanggit ng lolo na nagpadala si Eugene ng malaking halaga ng pera sa nayong pinaniniwalaang tinirhan niya noong siya ay isang mercenary. Kinumpirma ito ng bodyguard, na nagdagdag pa na gusto ni Eugene na manatiling lihim ang kanyang kontribusyon. Ibinunyag niya na nag-donate si Eugene ng ilang daang milyon para suportahan ang muling pagtatayo ng nayon, na nagpapahiwatig na halos lahat ng pera na kinita ni Eugene sa kanyang panahon bilang mercenary ay ginamit niya para sa layuning ito. Ipinahayag ng bodyguard na hindi niya maintindihan kung bakit gagamitin ni Eugene ang perang kanyang pinagbuwis buhay na kitain sa ganoong paraan. Ito ay nagpapakita ng pagkamangha o pagkagulat sa disariling pagkilos ni Eugene, dahil hindi pangkaraniwan para sa isang tao na mag-donate ng malaking bahagi ng kanilang kinikita, lalo na kung ang pera ay kinita sa mapanganib na sitwasyon. Nang marinig ito, napag-isipan ng lolo ni Yuna na hindi pinangunahan ng pera ang mga motibo ni Eugene sa kanyang pagiging mercenary. Ang realisasyong ito ay nagbibigay liwanag sa karakter ni Eugene, na nagpapahiwatig na ang kanyang mga aksyon ay pinangunahan ng mas malalim na mga halaga o sense of duty kaysa sa monetary gain. Lipat ang eksena sa paglalakad at nakasalubong ni Eugene si Annie. Sinimulan ni Annie ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kay Eugene kung siya ay nagkaroon ng pulong kasama ang presidente, na sinagot naman ni Eugene ng "Oo."
Pagkatapos, ibinahagi ni Annie ang kanyang hinala tungkol sa layunin ng pulong. Naniniwala siya na tinawag ito para mag-alok ng isang positibong bagay kay Eugene bilang pagkilala o gantimpala dahil sa malaking benepisyo na naibigay niya sa kumpanya. Subalit, inihayag ni Eugene na tinanggihan niya anuman ang inalok sa kanya. Ang revelasyong ito ay nagulat kay Annie na nagtatanong kung bakit tumanggi si Eugene sa isang bagay na inaakala niyang magiging malaking kompensasyon mula sa presidente. Sa buong usapan na ito, nanatiling tahimik si Eugene, nakikinig sa mga reaksyon at komento ni Annie. Ipinahayag ni Annie ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ni Eugene na tanggihan ang alok ng presidente. Pinuna niya si Eugene dahil sa kanyang kakulangan ng praktikal na kaalaman na binanggit na kahit high schooler siya, tila hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Sa kabila ng pagkadismaya at payo ni Annie, nanatiling kalmado si Eugene at inulit na siya ay ayos lang, nakangiti habang sinasabi ito. Si Annie, na ngayon ay galit na, ay kinuwestiyon ang pahayag ni Eugene na siya ay ayos lang. Kinuha niya sa sarili niyang kausapin muli ang presidente tungkol sa bagay na ito, na nagpapahiwatig na susubukan niyang baguhin ang desisyon ni Eugene. Pagkatapos, nabanggit niya na akala niya ay mas mature si Eugene dahil sa kanyang mga kasanayan, na hindi pangkaraniwan sa isang high schooler. Gayunpaman, natapos niya sa konklusyon na sa kabila ng kanyang mga kakayahan, si Eugene ay bata pa rin at, sa kanyang paningin, kumilos na parang bata sa bagay na ito. Matapos ang pakikipag-ugnayan ni Eugene kay Annie, ipinakita si Eugene na tahimik na pinapanood si Annie habang umaalis. Pagkatapos, lumipat ang tagpo sa training facility sa SW Building. Sa training facility, makikita sina Eugene at Sukjo na nagpapaligsahan sa isang takbuhan, na nagpapakita ng kanilang atletisismo at espiritu ng kompetisyon. Bukod dito, ang ibang mga bodyguard ay abala rin sa iba't ibang training activities, tulad ng paggamit ng hanging rope at pagsuntok sa punching bag kung saan 2 beses namang sumuntok si Eugene na nagpapakita ng intensidad ng kanilang pagsasanay. Ang sesyon ng pagsasanay ay biglang natigil ng tawagin ng trainer ang pansin ng lahat. Inanunsyo nila na maagang matatapos ang pagsasanay at magkakaroon ng hapunan para sa trabaho. Partikular na binanggit ng trainer na walang inuming alak na kasali sa hapunan dahil menor de edad sina Seokju at Eugene at hindi pa maaaring uminom. Masiglang tumugon ang mga bodyguard na ipinapakita ng kanilang sabay-sabay na pagkumpirma dito. Lumipat ang tagpo sa isang restaurant kung saan si Eugene at lahat ng bodyguards ay kumakain ng magkasama. Ang kapaligiran ay puno ng pagkakaibigan at pagpapahalaga na nakatuon sa mga kontribusyon ni Eugene sa grupo. Hinikayat ng isa sa mga bodyguard si Eugene na kumain ng marami na nagpapakita ng pagkakaisa at pag-aalaga. Isa pang bodyguard ang nagpahayag ng pasasalamat kay Eugene na binanggit na dahil sa kanya, sila ay nakatanggap ng malaking bonus. Ito ay isang mahalagang pagkilala dahil ito ang unang beses na nakatanggap ng ganito kalaking bonus ang bodyguard na ito. Ibinahagi rin ng ikatlong bodyguard ang kanilang pagkagulat sa halaga ng pera na kanilang natagpuan sa kanilang bank account, na lalo pang nagha-highlight sa positibong epekto sa pinansyal ng mga aksyon ni Eugene sa team. Nagpatuloy ang usapan sa isang bodyguard na hinihikayat ang iba na bigyan si Eugene ng maayos na lutong karne, na nagpapakita ng kanilang respeto at pagnanais na tratuhin siya ng mabuti. Binanggit ng isa sa kanila na hiwalay nilang niluluto ang karne para kay Eugene, tinitiyak na ito ay lutong maigi. Dagdag pa, binibiro rin ng ilang bodyguards si Sukjo, tinatanong kung siya ba ay nalulungkot na posibleng nagpapahiwatig ng isang magiliw na karibalidad o paghahambing sa pagitan niya at ni Eugene sa loob ng grupo. At makikita sina Annie at ang kanyang bodyguard na pinapanood ang grupo ni Eugene sa restaurant. Nagpahayag si Annie ng pagtataka kung paano naging popular si Eugene sa mga lalaki kahit na siya ay tahimik. Tumugon ang bodyguard ni Annie ng ngiti na nagpapahiwatig ng aliw o pagsang-ayon sa kanyang obserbasyon. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Eugene na kakauwi lang sa bahay. Sinalubong siya ni Dayon na nagtanong kung kakauwi lang ba niya at kung kumain na ba siya ng hapunan. Kinumpirma ni Eugene na siya ay kumain na, binanggit niya na nagkaroon sila ng hapunan para sa trabaho. Tumugon si Dayon ng bahagyang pagbibiro, parang tunay ng salariman ang kanyang kapatid na si Eugene. Samantala sina Eugene at Dayon ay pinag-uusapan ang kinaroroonan ng kanilang lolo. Napansin ni Eugene na hindi pa umuuwi ang kanilang lolo, at sinabi ni Dayon na nabanggit ng lolo na magiging huli siya kaysa sa karaniwan dahil mayroon siyang gagawin.
Naputol ang kanilang usapan nang may marinig silang busina mula sa labas, na ipinalagay ni Dayon na pagdating ng kanilang lolo. Subalit, pagpasok ng kanilang lolo, parehong nagulat sina Eugene at Dayon nang mapansin nila ang isang nakakabahalang bagay sa kanya. Lumalabas na may minor na injury ang kanilang lolo. Si Dayon, na halatang nag-aalala, ay nagtanong sa kanyang lolo, inuusisa kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng lolo ni Eugene at Dayon ang kanyang minor injury. Sinabi niya na nabigla ang kanyang likod habang nagbubuhat ng ilang bagay para sa isang residente, at nabanggit niya na hindi naman ito seryoso. Agad na nagpakita ng pag-aalala si Dayon at gumawa ng aksyon para alagaan ang kanyang lolo. Nagpumilit siyang tulungan ang kanyang lolo papunta sa kanyang kwarto para makahiga at magpahinga, at nag-alok din siyang maghanda ng hot pack para sa kanya. Ang lolo, na ngayon ay nasa kama, ay sinubukang bawasan ang pag-aalala sa kalubhaan ng kanyang kondisyon. Siniguro niya sa kanila na hindi ito seryoso at bahagya lang masakit, at pinayuhan silang huwag masyadong mag-alala at matulog na lang. Subalit, nag-aalala pa rin si Dayon, at agad na intindihan ni Eugene ang pag-aalala ni Dayon at ang pangangailangan ng lolo na magpahinga, kaya nag-alok siyang manatili kasama ang lolo. Minungkahi niya na magpahinga na si Dayon, na nagpapakita ng kanyang kagustuhang akuin ang responsibilidad at magbigay ng suporta. Pumayag si Dayon sa suhestyon ni Eugene at umalis na para matulog, na panatag na si Eugene ang mag-aalaga sa kanilang lolo. At iginiit ng lolo ni Eugene na dapat siyang magpahinga na lang at huwag nang manatili pa sa tabi niya. Subalit, nagpasya si Eugene na manatili muna ng kaunti, na nagpapakita ng kanyang pag-aalala at kagustuhang makasama ang kanyang lolo. Ipinahayag ng lolo ang kanyang pagsisisi tungkol sa kanyang injury, na iniisip niya na hindi kinakailangan ito at nagdulot lang ng alalahanin kay Eugene at Dayon. At naalala ni Eugene ang katulad na pahayag na ginawa ng lolo ni Yuna, ang pagkakapareho nito ay nagpapahiwatig na iniisip ni Eugene ang magkatulad na karanasan at damdamin ng nakatatandang henerasyon. Tinanong ni Eugene ang kanyang lolo kung napapagod na ba siya sa kanyang trabaho, na sinagot naman ng lolo na pagod na nga siya. At tinanong ni Eugene ang kanyang lolo kung gusto niyang itigil na ang pagtatrabaho dahil sa pagkapagod na dulot ng kanyang trabaho. Mabilis na tinanggihan ng lolo ang ideya na sinasabing lahat ng trabaho ay nakakapagod sa ilang antas. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng kakayahan niyang magtrabaho sa kanyang edad at itinuring ito bilang isang kaginhawaan na nagpapahiwatig na pinahahalagahan niya ang kanyang kakayahang manatiling aktibo at produktibo. Pagkatapos ay nagtaka siya kung bakit bigla ang nagtatanong si Eugene ng ganitong mga bagay, kung saan sumagot si Eugene ng malabo na basta lang. Nag-isip ang lolo kung ang mga alalahanin ni Eugene ay may kinalaman sa pera, lalo na tungkol sa mga pinansyal na bagay. Nagulat si Eugene sa palagay na ito at humingi ng linaw. Tiniyak ng lolo na hindi kailangang mag-alala ni Eugene tungkol sa pera. Ipinaliwanag niya na siya ay masipag na nagtrabaho at nakapag-ipon na ng sapat na pera para sa edukasyon sa universidad ni Dayon at para sa kanyang hinaharap na kasal. Siniguro rin niya kay Eugene na may sapat siyang pera upang suportahan siya sa pag-aaral sa universidad at hanggang sa siya ay maging independent na nagpapakita ng kanyang responsibilidad at pagpaplano para sa kanilang kinabukasan. Tahimik na nakikinig si Eugene sa paliwanag ng kanyang lolo. Napaalala pa ng lolo na alam ni Eugene na may life insurance ang kanilang mga magulang at kinumpirma naman nito ni Eugene. Inilahad ng lolo ni Eugene ang kanyang mga plano sa pinansyal para kay Eugene at Dayon. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon na ibigay sa kanila ang perang kanyang naipon kapag sila ay lumipat na at naging independyente. Binigyang diin ng lolo na nais niyang suportahan sila gamit ang perang kanyang personal na kinikita hanggang sa sila ay handa nang umalis sa bahay. Nagulat si Eugene sa pahayag na ito, marahil dahil sa lawak ng paghahanda ng kanyang lolo, ang pagkaunawa sa mga sakripisyo na ginawa niya para sa kanila. Tiniyak ng lolo kay Eugene na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kahit ano, na nagpapahiwatig ng kanyang pangako sa kanilang seguridad sa pinansyal at sa kanyang papel bilang tagapag-alaga. At tumugon si Eugene na may ngiti. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.